Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is God dwells in you. At syempre, patuloy pa rin tayo sa ating Bible character edition. So, ang concept natin for today is Solomon's Temple. So, ngayon, bago ko i-share yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today, i-share ko po muna yung naging Bible readings natin for today. So, makikita natin ito sa 1 Kings chapter 5 verse 5. And so I intend to build a house for the name of the Lord of my God, as the Lord said to David my father, your son whom I will send your throne in your place shall build the house for my name. At ngayon po, sa Tagalog po, i-share ko naman po sa inyo. Kaya binabala kong ipatayo ang isang templo ni si Yahweh, ang na aking Diyos, gaya ng pangako niya sa aking ama. Ang anak mo na pauupuin ko sa inyong trono bilang kahalili ang siyang magtatayo ng aking templo. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Magsisimula tayo sa ating teaching. First teaching, the literal temple is not only a shadow of things to come. So, yung temple na tinayo nila, na tinayo nila and para sa ating Panginoon sa Kristo, it is a shadow na dadating ang ating Panginoon sa Kristo dito sa ating kinatatayo ang mundo. So, sa ating second teaching naman, the literal temple is fulfilled in Jesus Christ. So, yung templo ng ating Panginoon sa Kristo is only for Jesus Christ at hindi sa kung sinong mga hari pa. Dahil alam ng angka ni Yahweh na ang Diyos ay paparating dito sa lupa. So, sa ating third teaching naman, the literal temple is also fulfilled in the body of Christ, the church. So, kaya rin tinatawag na ang church ay ang katawan ng Panginoong sa Kristo dahil nga ito ay binild para sa Kanya, sa Kanyang pagdating, sa Kanyang pagbabalik. So, dadako tayo sa ating application. First application, understand that the Spirit of God dwells in you. So, kailangan din natin intindihin or i-aral sa sarili natin na yung banal na espiritu ng ating Panginoong sa Kristo ay nakaluklok sa loob ng puso natin at sa loob ng kaluluwa natin. So, sa ating second application naman, live as a set apart, holy, and pleasing to God. So, hayaan natin palagi na maging banal yung sarili natin sa lahat ng bagay at hindi gumagawa ng kasamaan. At syempre, isipin natin palagi na si kay Kristo yung katawan natin. So, dadako tayo sa ating third application. Pray the others will find Christ in you, the hope of glory. So, ipagdasal mo palagi na yung ibang mga tao is makita nila yung hope sa iyo. Hindi man nila makita yung hope sa ibang tao. At least nakuha nila yung hope para sa iyo. Tayo sa ating last part, which is in discussion. So, sabi dito, what is the importance of knowing that we are now in the temple of the Holy Spirit, that God dwells in us? Para sa akin, mas lalo natin kailangan alagaan yung sarili natin. Kailangan natin mas lalong intindihin lahat ng sasabihin ng Panginoon sa Kristo sa buhay natin. Dahil hindi lang tayo nagmamayari ng katawan na ito. Kumbaga, twin natin ng ating Panginoon sa Kristo dito sa katawan na meron tayo. So, ayun lang po for today's discussion. Thank you for watching.